Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang nakamamatay na tsismis. Nagngangalit na naman ang lalaking si Gistoni dahil sa mga nalaman at narinig niya sa bilyaran. Visit ng mga tsismosa yan eh. Kung ano-ano na naman ang kinakalat na kwento. Kesyo, nakita nila ako may sakay-sakay na babae sa taxi ko. Malamang, pasahero ko yun. Mga gago talaga eh. Wala nang magawang maganda sa mundong ito. Galit na sabi ni Gistoni habang nakaharap sa inuman. Kasama niya ang kanyang mga kumpare. Sa tuwing magiinuman sila ay walang ibang sinasabi si Gistoni kundi ang problema niya sa kanyang asawa na si Milen. Dahil kasi sa mga pinagsasasabi ng mga kilalang marites sa kanilang lugar, palaging nabubuang ang asawa niya. Palagi siyang pinag-iisipan ng masama kahit na ang ginagawa lamang ng lalaki ay bumiyahe para may kitain siya at may maipakain sa asawa. Nasan ba ngayon yung asawa mo? Tanong naman ni Danilo. Buti nga wala siya ngayon. Nandun sa nanay niya pumasyal. Kasi kung nandito yun ngayon, kung ano-ano na naman ang iisipin niya at baka palayasin pa ako sa sarili kong bahay. Napapailing na lamang na wika ni Gistoni. Alam mo pre, dapat sa mga tsismosa na yan, pinuputulan ng dila o kaya inaalisan ng mata tapos sunugin na lang kasi alam mo, salot eh. Sabat naman ng isa niya pang kaibigan na madalas mangdemonyo sa kanya, si Samsam. Kapag ako talaga napuno mga pare, ewan ko na lang talaga kung anong magagawa ko sa kanila. Naawa na ako sa asawa ko eh. Hinala ng hinala sa walang katuturan. Diretsyong nilagok ni Gistoni ang bote ng alak. Nang manahimik sila, ay napadako ang tingin ni Gistoni sa tahimik din nilang kainuman, si Ramon. Ramon, huwag ka magagalit ha. Pero alam mo ba na ang nanay mo isa sa mga number 1 na tsismosa dito? Nakangising sabi ni Gistoni sa kaibigan. Alam ko. Seryosong sagot ni Ramon sabay hitit ng sigarilyo. Alam mo pala bakit hindi mo pagsabihan? Pambihira. Pinalo pa ni Gistoni ng mahina ang lamesa dahilan para mapatingin sa kanya ng direkta ang lalaki. Pare, matanda na si mama. Alam na niyang ginagawa niya. Buwelta pa ni Ramon na nakangisi rin. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Kasi kung alam niya, hindi niya yung gagawin sa una pa lang. Tumatandang paurong Mga pare, sinismis kasi ako ng nanay nito nung nakaraan sa palengke. Naknang hayop naman Nag-a-addict daw ako kaya ako pumapayat. Napasandal na lamang si Gistoni sa upuan at bumuga na lamang ng hangin. Natawa si Danilo at Samsam sa kanya. Pambihira naman kasi pare, humpak na yung pisngi mo. Kumain-kain ka naman kasi para naman di ka na pagkakamalan ni Aling Nora na adik. Gatong ni Samsam na siyang nagpahaba ng kanilang tawanan. Ramon, pasensyahan tayo kapag nadamay ang nanay mo sa galit ko. Balang araw. Sumeryoso ang mukha ni Gistoni kung kaya't nahinto sa paghalakhak ang dalawa. Pinagbabantaan mo ba ako? Tanong ni Ramon. Bakit kita pagbabantaan? Ikaw ba yung tsismosa? Pabalang na tanong ni Gistoni. Ramdam ni Danilo at Samsam na naging mainit na ang usapan ng dalawa. Kaya bago pa mapunta sa kung saan ang usapan na yon ay pumagitna na rin silang dalawa. Ano ba naman kayo? Inom lang tayo mga pare. Kalma lang. Magkukumpare tayo Wika ni Samsam. Ito rin naman kasi si Gistoni. Hayaan mo na lang si Aling Nora. Maikli na lang buhay nun Malay mo bukas. Hindi na naituloy ni Danilo ang sasabihin nang tumayo si Ramon. Padabog nitong dinampot ang bote at saka naglakad na rin palayo. Kita niyo yung gagong yun. Napikon kasi alam niyang tama yung sinasabi ko. Ay nako, napakamalas ni Ramon sa magulang. Kung ako sa kanya, magpapakamatay na lang ako Baka sakaling sa susunod na buhay niya hindi na tsismosa yung nanay niya.
Natatawa na lamang si Gistoni sa sarili niyang sinabi. Napapailing na lamang si Danilo at Samsam. Pinagpatuloy nila ang pag-iinom hanggang sa hindi na nila namalayan ng oras. Pagtingin ni Gistoni sa kanyang relo na nakakabit sa kanyang kamay ay 8:00 na pala ng gabi. Kampante siyang umuwi ng kanilang bahay dahil alam niyang hindi pa nakakauwi ang asawang si Melen. Ngunit nang buksan niya ang kanilang pinto ay bumungad sa kanya ang babaeng nakasimangot. Parang nabawasan ang tama ng lalaki sa kanyang nadatnan. "Uy, mahal, nakauwi ka na pala." Sabi ng lalaki na hindi niya alam kung papaano niya sisimulan ang pinaka-epektibo niyang dahilan. Ikaw din, nakauwi ka na. Walang sinaing, walang pagkain, walang lahat. Masungit na wika ni Melen. Patawa-tawang pumasok si Gistoni sa loob ng bahay at umupo sa kanilang sofa na inaalikabok na. Sa isip-isip niya, isa na namang gera ang papalapit na mangyayari. Tingnan mo sofa natin, parang may usok na kapag pinagpag eh. Walang tayong maglinis ng bahay tapos may time humarot sa ibang babae. Pagkasabing yun ni Melen, nawala ang ngiti ng lalaki. Batid niyang wala naman siyang nilalandi o hinaharot na kahit na sino. Kaya ganun na lamang ang pag-init ng ulo niya nung mga sandaling yon. Kaso hindi niya magawang magalit sa asawa dahil sa napakadali nitong maniwala sa sabi-sabi. Alam kasi ni Gistoni na kapag nagalit siya ay mas magagalit din ang asawang si Melen. Huminga ng malalim ang lalaki at saka nagsalita sa kalmadong boses. Mahal, saan mo naman ba yan narinig? Wika ni Gistoni. Sabi mo na lang kung may babae ka na, hindi yung pahuhulaan mo pa ako. Nagmumukha akong tanga dito eh. Wika naman ng babae at padabog na umupo sa harapan ng lamesa at nagsalok ng tubig sa baso. Nagmumukha ka lang talagang tanga kasi naniniwala ka sa mga sabi-sabi na wala namang sapat na basehan. Hilig mo kasing paniwalaan yung mga tao eh, kaysa sa sarili mong asawa. Tutal, mas may tiwala ka naman sa kanila. Sana sila na lang ang pinakasalan mo. Pasigaw na wika ng lalaki. Hindi na nito napigilan ng sarili dahil sa galit na naipon mula pa noong bago pa lang sila sa lugar na yon. Hindi agad nakapagsalita si Melen sa sobrang pagkagulat. Nasanay kasi siya na sa kanilang dalawa siya ang mas maraming sinasabi at si Gistoni ang tahimik lang. Kita mo? Nagbago ka na? Hindi mo naman ako sinisikuan dati ah. Nakakapagod na kasi. Nakakainis na. Mga kapitbahay natin yung mas pinaniniwalaan mo kaysa sa akin. Nagmumukha ako masamang tao sa mata ng marami kahit na ang ginagawa ko lang ay magtrabaho. Melen, nakakapagod na. Ano? Makikipag-iwalay ka na ba? At pupunta mo na yung mga nilalandi mo? Sige, doon ka na. Tutal, mas gusto mo naman ng mga babaeng popok, hindi ba? Ano ba naman kasi mga kapitbahay to eh? Kung ano-ano mga ikinakalat nyo. Kapag itong asawa ko, nabaliw kakaisip, papatayin ko kayong lahat. Sigaw ni Gistoni sa labas ng kanilang pintuan upang marinig yon ng kanilang kapitbahay. Natameme naman si Melen noong mga sandaling yon. Hindi nakala ng babae na makakapagsalita ng gano'n ang kanyang asawa. May araw din sa akin itong mga chismosa na to eh. Makikita nila. Madiing wika ni Gistoni. Hindi na nito kinausap pa ang babae at dumiretso na lamang ito sa kanilang kwarto. Naiwang umiiyak ang babae sa lamesa. Naninibago siya sa asawang si Gistoni noong mga sandaling yon. Samantala, nagsarado naman ang kamao ng lalaki. Mas lalong nagliyab ang galit niya. Paulit-ulit niyang pinapatay ang mga chismosa sa kanyang isipan. Kung hindi nga lang masama ang pumatay, baka matagal nang pinaglalamayan ang kanilang mga kapitbahay. Sumilip si Gistoni sa bintana. Kahit mag-aalas 12 na ng gabi, tanaw niya sa kanto na may mga kumpulan pa rin ng chismosa doon. Konti na lang. Makakaganti na ako sa lahat ng pinagkakalat niyong fake news. Nanginginig pa ang boses ni Gistoni nung sinabi niya yon. Noong gabing yon, tinatak niya sa kanyang isipan na hindi siya papayag hanggat hindi niya natuturuan ng leksyon ang mga chismosa.
Lumipas sa mga araw ay itinoon na lamang ni Gistoni ang pagtatrabaho sa pagmamaneho ng pinapasadang taxi. Pinagbubuti niya ang pagtatrabaho nang sa ganon ay mapatunayan niya kay Milen na hindi siya nagloloko. Habang nakaparada si Gistoni sa gilid ng kalsada ay may matandang babae na kumatok sa bintana ng sasakyan. Agad niyang ibinaba ang salamin at saka kinausap ang matanda. Ano hong kailangan nyo? Tanong ni Gistoni. Makikilimos sa'yo, iho. Sabi ng matanda sa kanya. Mabuti na lamang ay nakaboundary na si Gistoni nung gabing yon. Ibinigay niya ang barya na nasa drawer ng kanyang taxi. Naku, pasensya na ho kayo dyan ha, yan lang eh. Sabi naman ni Gistoni. Bait-bait mo naman, iho. Ngumiti ang matanda sa lalaki. Ginantihan din naman yon ni Gistoni ng malapad na ngiti. Sports car po, yung red. Wika ni Gistoni na ginaya pa ang isang sikat na komersyal ng biskwit. Hindi kita mabibigyan ng sasakyan, pero kaya kong solusyonan ang mga problema mo sa kanila. Nawala ang ngiti ni Gistoni nang marinig ang sinabi ng matanda na uugod-ugod na. Po? Nagtatakang sabi ng lalaki at napaayos pa ng kanyang upo. May ibinigay ang matanda kay Gistoni na isang kapirasong papel. Nagtatakang tinanggap yon ng lalaki. Kunin mo yan. Nandyan ang address ng tirahan ko. Puntahan mo lang ako kapag hindi mo na kaya ang mga ginagawa nila sa'yo. Tutulungan kitang makaganti sa mga tsismosa. Wika ng matanda at naglakad na rin ito paalis. Nakaramdam ng kaunting kaba si Gistoni noong mga sandaling yon. Pakiramdam niya ay hindi pang karaniwan ng matanda. Sa kanya na lang naramdaman na tila ba may kakaiba sa matandang kanyang nakausap. Paano niya nalaman na bad trip ako sa mga tsismosa? Tanong niya sa sarili. Natawa na lang siya sa huli at saka pinaandar na rin ang taxi na minamaneho. 11:00 na ng gabi nang makauwi si Gistoni. Maingat niyang ipinarada ang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Paglabas niya ng sasakyan ay hindi niya napansin na nasa gilid na pala si Danilo at Samsam. Tila naghihintay talaga ang mga iyon sa kanyang pagdating. Ano? Tara na! Tanong ni Samsam. Tara saan? Sagot naman ni Gistoni. Inom tayo! Sabi naman ni Danilo. Negative ako mga pare. Alam niyo naman na nagpapalakas ako kay misis. Baka kapag sumama pa ako sa inyo isipin na naman niya may babae ako. Tuluyan na kasing nalaso ng chismis yung utak ng asawa ko Bibilan ko nga sana ng bagong utak Sagot naman ni Gistoni. Dami mo naman sinabi, di wag. Wika ni Danilo sabay tapik sa balikat niya. Niyayaya ka lang namin uminom kasi gusto sana naming ipagdiwang ang isang bagay. Tanungin mo kami kung ano yun. Nakangiting wika ni Samsam. O sige, ano naman? Tanong ni Gistoni. Pare, sa Alimpina, tinakbo sa ospital kanina. Naglock daw yung panga habang tumatawa sa gitna ng pakikipagchismisan. Natatawa na lamang na sabi ni Danilo. Nakaramdam ng kakaibang ligaya si Gistoni noong mga sandaling yon. Sa isip-isip niya ay nagpaparamdam na sa mga chismosa ang karma. Madeds kaya? Sana Pero negative ako Bawal. Bawal talaga ako mag-inom ngayon. Kayo na muna mga pare. Wika ni Gistoni at naglakad na rin papasok ng kanilang bahay. Pagdating niya sa kanilang kwarto ay naabutan niya ang kanyang asawa na mahimbing na ang tulog. Pagubad niya ng kanyang suot ay nalaglag ang isang kapirasong papel. Naalala niya na galing yun sa matanda na kanyang nakausap sa kalye. Puntahan ko raw siya kapag hindi ko na kaya. Ano naman kayo magagawa niya? Si nanay talaga ang tanda-tanda na, ang lakas pang mang trip. Natatawa na lamang na sabi ni Gistoni. Bago niya tabihan ng asawa ay naligo muna siya saglit.
Habang nasa banyo ay nagagawa niya pang kumanta ng mahina. Nang sabunan na niya ang muka, may narinig siyang tumatawag sa kanya ng, Iho! Iho! paulit-ulit yun na tila nag-i-echo pa ang boses na yon sa kanyang isipan. Dali-dali niyang inalis ang sabon sa muka sa pag-aakalang nasa likuran lamang niya ang tumatawag sa kanya. Ngunit wala naman siyang nakita. Ha? Guni-guni ko lang ba yun? Nagtataka niyang tanong habang nakatingin sa salamin. Napapailing na lamang si Gistoni. Matapos maligo, ay natulog na rin siya sa tabi ni Milen na grabe ang likod sa higaan. Paggising kinabukasan, ay mga tawanan agad ng tsismosa ang naririnig ni Gistoni. Nangingibabaw pa ang boses ng nanay ni Ramon na si Aling Nora, kung kaya't mabilis na nag-init ang ulo ni Gistoni. Ano? Maniniwala ka na naman sa kanila? Pwede ba, Milen? Kaya aga-aga eh. Hayaan mo muna ako magkaroon ng mapayapang isip kahit ngayon lang. Inunahan na ni Gistoni ang asawa dahil alam niya na magbubunga nga na naman yon. May sinasabi ba ako? Halatang defensive ka eh. Sagot ng babae at padabog na tinuhog ang hotdog sa lamesa. Hindi na lamang nagsalita si Gistoni. Ayaw na niyang palakihin o pahabain pa ang usapan. Lalo na't nararamdaman niya na wala sa mood magnyaw-nyaw si Milen. Bagay na ipinagpasalamat niya sa poong may kapal nung mga sandaling yon. Naligo at nagbihis na rin ang lalaki. Oras na ng pasada niya kung kaya't inayos ng maigi ang sarili. Oh, baka naman pati pag-aayos ko sasabihin mong may popormahan ako. Para lang ipaalala ko sa iyo tuwing Martes, nadaan muna ako sa opisina. Bawal ang dugyot manamit doon. Sabi ni Gistoni sa asawang nakaupo sa sofa at nakatingin lang sa pinapanood sa TV. Hindi umimik ang babae. Napailing na lang si Gistoni. Hindi niya alam kung anong masamang hangin ang pumasok sa utak ng babae at bakit ito tila kalmado. Paglabas ni Gistoni sa kanilang bahay ay nakita niya ang mga tsismosa sa kabilang gutter. Nakatingin yon sa kanya at nagbubulong-bulungan. Papasok na sana siya sa kanyang taxi nang biglang may isang ali roon na lumapit sa kanya. Si Aling Gemma, ang kapatid ni Aling Norma. Gistoni! Sigaw ng ali at saka maingat na tumakbo palapit sa kanya. Oh, anong kailangan mo? Masungit na tanong ng lalaki. Okay na ba kayo ng asawa mo? Pasensya ka na ha, kasi dami talaga nakakalat ng maling impormasyon dito eh. Pasensya ka yan sa mga marites ha, pero totoo ba na nalaglagan ng anak si Milen nung bago pa lamang kayo rito? Tuloy-tuloy at walang preno ang bibig ng ali na namumuti na ang buhok. Bagay na agad na nakapagpainit ang ulo ni Gistoni. Sa isang iglap lamang, nasira na ang buong araw niya dahil sa sinabi ni Aling Gemma. Hindi yun totoo. Tanging sagot ni Gistoni. Hindi talaga kayo nakaanak? Hindi kaya? Baog ang isa sa inyo? Pagpapatuloy ng ali. Aling Gemma, umalis ka na sa harapan ko bago ko makalimutang matanda kayo. Kasi kung hindi nyo alam, kaya kong manakit ng matanda. Pagbabanta ng lalaki nang hindi na nito napigilan ng sarili. Naku, ito naman! Nagtatanong lang naman! Kumusta ang anak mong si Era na pinilahan ng mga tricycle driver at nabuntis pero hindi naman malaman kung sino yung ama? Natamimi ang ali sa sinabing yon ni Gistoni. Tila malaking supalpal yon dahil alam nila pareho na totoo ang sinasabi ng lalaki. Bumalik si Aling Gemma sa mga kapwa nito tsismosa. Nagbulong-bulungan pa rin ang mga yon. Bago pumasok si Gistoni sa taxi ay nag-iwan siya ng isang kataga. Oy, kayo mga tsismosa kapag hindi kayo tumigil sa ginagawa nyo, ipapatikim ko sa inyo ang karma balang araw. Wika ng lalaki at saka pumasok na rin sa loob ng sasakyan. Kabado ang mukha ng mga tsismosa dahil noong mga sandaling yon, wala sa mukha ni Gistoni ang pagbibiro. Maagang nakarating si Gistoni sa opisina. Mayroon silang meeting tuwing Martes.
Ayaw na ayaw niyang napunta sa opisina dahil maging doon ay may mga marites din. Ay ang isa pang anak ni Aling Norma na si Ernalyn. Malakas ang kutob ni Gistoni na itong babae na ito ang nagdadala ng tsismis sa kanilang opisina na nagmana sa kanyang ina. Pagpasok ni Gistoni sa meeting room ay sinalubong agad siya ni Ernalyn, ang kanilang HR officer. Gistoni, pumunta ka raw sa opisina ni boss. Sabi ng babae. Ha? Bakit? Tanong ng lalaki ngunit umalis na agad ang babae nang hindi man lang sumasagot sa kanya. Habang naglalakad si Gistoni papuntang opisina ng kanilang boss ay hindi niya maiwasang hindi kabahan. Dalawa lang kasi ang maaring dahilan kung bakit gusto siyang makita ng kanilang boss. Una, may nagawa siyang kapuri-puri. Pangalawa ay may ginawa siyang hindi maganda. Ngunit kahit isa sa dalawang pinagpipilian ay wala namang ginawa doon si Gistoni. Dahilan para mas lalo siyang mapaisip. Nang buksan niya ang pintuan ng opisina ng boss nila ay bumugan yon na nakasandal pa sa upuan. Napapailing. Gistoni, ano na naman ang ginawa mo? Di ba may asawa ka? Tanong ni Mr. Fernando sa kanya. Yes po, opo, may asawa. Bakit po, sir? Nagtatakang tanong ng lalaki. Hindi mo alam? Hindi po, sir eh. Ano po pang nagawa ko? May kasalanan ba ako? Kinuha ni Mr. Fernando ang isang maliit na brown envelope at ibinigay yun kay Gistoni. Tingnan mo kung sinong nandyan. Sabi ng kanyang boss. Binuksan ni Gistoni ang envelope at kinuha ang mga larawan na naroon. Nanlaki ang mata ng lalaki nang makita ang larawan. Sa larawan na naroon ay may iba't ibang babae ang sinasakay niya. May nakarating din sa akin na ginagamit mo ang unit para mag-pick up ng mga babae sa ermita. Sabi ni Mr. Fernando. Uy sir, hindi yan totoo ah. Oo, dumadaan ako sa ermita at may naisasakay na babae. Pero hindi yan pick up sir, mga pasahero ko yun. Kung sino man ang may sabi sa inyo niyan, sira ulo ho yun. Nagtatrabaho ako ng maayos sir. Wala akong ginagawang mali kahit na kailan. Pangangatwiran na lamang ni Gistoni. Gistoni, kalat na sa ibang branch natin ang larawan na ito at yung kwento tungkol sa pamimikap mo. Totoo ba niyan o hindi? Nadudungisa na ang imahe ng kumpanyang ito. Kaya Gistoni, pasensya ka na ha, pero kailangan muna kitang suspindihin. Sabi ni Mr. Fernando. Ho? Sir naman, bakit naman naniniwala kayo kaagad? Hindi naman yan totoo eh. Nagsusumamong wika ng lalaki. Pasensya ka na. Hindi pa naman kita tinatanggal eh. Suspindido ka pa lang. Kaya pababalikin pa rin kita. Magpahinga ka na muna. Sige na. Maaari ka nang lumabas. Sabi ni Mr. Fernando. Hindi makapaniwala si Gistoni na ganun-ganun na lamang yon. Katulad ka rin pala ng asawa kong bobo eh. Naniniwala sa sabi-sabi. Galit na sabi ni Gistoni. Abay gago ka! Sige, sisante ka na! Huwag ko nang makikita ang mukha mo rito! Tugon ng kanyang boss. Sa galit ni Gistoni, binato niya pa si Mr. Fernando ng susi ng taxi. Talaga? Padabog na isinara ni Gistoni ang pintuan. Bago siya makalabas ng kanilang kumpanya, ay nakita niya pa si Ernalyn. Tila nangingiti dahil sa kanyang sinapit. Hindi na muna umuwi ng bahay si Gistoni. Galit na galit siya sa mga sandaling yon. Pakiramdam niya ay masamang tao ang tingin sa kanya ng lahat ng tao sa paligid. Punyetang buhay to. Bakit ba akong trip nilang ichismis? Wala naman akong tinatapakan tao ah. Sabi niya habang naglalakad sa bangketa. Nakainom si Gistoni nung mga sandaling yon. Sa sobrang sama ng loob, ay inubos niya ang natitirang pera para sa alak. Gabi na nung mga oras na yon, pero parang ayaw niya pang umuwi sa kanila. Alam niya kasi na sasalubungin na naman siya ni Milen ng bunganga. Lalo pa kung malaman ng babae na ang nangyari sa trabaho niya. Umupo si Gistoni sa gutter. Nagulat na lang siya nang biglang may tumabi sa kanyang matanda.
Nay, hindi ho ba kayo yung nanlilimos nung nakaraan sa akin? Tanong ni Gistoni na pabulol-bulol pa dahil sa kalasingan. Tumango ang matanda sa kanya at ngumiti. Nako, wala akong pera ngayon, Nay. Wala akong maibibigay, pasensya na ah. Tinapik siya ng matanda sa balikat at sinabing, Hindi ako nanlilimos. Nandito ako para tulungan kang mabawasan ng bigat ng dinadala mo. Po, ano pong tulong? Sermon? Pangaral? Nako, sawang-sawa na ako dyan, Nay. Kasi kahit anong pagpapakabuti ko, ang sama-sama ako pa rin sa paningin ng mga tao. natatawa ngunit baka sa boses ni Gistoni ang lungkot. Tutulungan kitang mawala ang mga salot sa buhay mo. Ho? Yung mga chismosa? Kaya mo silang alisin sa buhay ko? Nagtatakang tanong ng lalaki. Tumango ang matanda sa kanya. Oo, pero para magawa yon, dapat hindi mo ipagsasabi kung ano ang gagawin ko. Dagdag pa ng matanda. Bakit po? Ano po bang gagawin nyo? Bukas ng gabi sa plaza, pumunta ka sa tabi ng nagtitinda ng mga damit. At doon ako, bigyan mo ko ng mga larawan ng mga nais mong turuan ng leksyon. Napaayos ng upo ang binata. Ang mapungay na mata ay namulagat dahil sa pagiging interesado niya sa sinabi ng kausap. Ho? Ang ibig niyo pong sabihin ay... Isang malapad ng ngiti lamang ang sagot sa kanya ng matanda. Nabatid din agad yon ng lalaki. Sa mga pagkakataon na yon ay magkahalo ang nararamdaman ni Gistoni. Nasasabik at kinakabahan siya. Dahil sa buong buhay niya ay hindi niya pa kailanman nagawa ang isang kasuklam-suklam na bagay. At yon ay walang iba kundi ang pangkukulam. Nang makabalik na si Gistoni sa kanilang bahay, tumama siya sa kanyang hinala. Yaw-yaw na naman ng kanyang asawa ang sumalubong sa kanya. Ano, Gistoni? Sasabihin mo sa akin na chismis lang lahat? Ano itong sinasabi ng asawa ng katrabaho mo at natanggal ka sa trabaho dahil sa pampipikap mo ng babae? Sabi agad ni Milen nang makapasok pa lang ng kwarto si Gistoni. Masama ang timpla ko ngayon ha. Pakiusap, wag ngayon. Tanging sabi ng lalaki at tumiga na lamang sa kama. Napakasama mo talaga. Kahit huling-huli ka na, nagsisinungaling ka pa rin. Napabango na lamang si Gistoni dahil nairita na siya sa pag-iyak ng babae. Gawa-gawang kwento lang yan ng kung sino man na may inggit sa akin. Chismis lang yan. Sigaw ng lalaki. Paanong chismis? Artista ka para pagsayangan kanila ng oras para gumawa ng kwento. Totoo ang lahat dahil wala silang dahilan para i-chismis ka. Kontra pa ni Milen. Meron. Nakakalimutan mo na ba na inggit sa akin si Ramon dati pa dahil ako ang sinagot mo. Pati buong pamilya niya ayaw sa akin kasi pakiramdam nila inagaw kita kay Ramon. Yun ang dahilan kung bakit nila ako ginagago at sinisira ngayon. Mag-isa ka na ng babae ka. Ano? Ha? Sasampalin mo ako? Sige, gawin mo! Pangahamon ng babae. Alam mong hindi ko kayang gawin yun, no? Tugon naman ni Gistoni. Ayoko na rito. Mag-iwalay na lang tayo. Gabi-gabi na lang ako napupuy at kakaisip sa lahat ng mga pinaghagawa mo. Milen! Sigaw ni Gistoni ngunit wala na siyang nagawa ng tumakbo na ito palabas ng bahay dala ang mga inihandang gamit. Hinayaan na lamang niya ang babae. Natulog na lamang si Gistoni at kinabukasan, hapon na nang siya ay magising. Tawag siya ng tawag sa pangalan ng babae ngunit wala nang sumasagot. Pagtingin niya sa damitan ni Milen ay wala na mga yon. Tuluyan na siyang iniwan ni Milen. Nakaramdam na matinding lungkot si Gistoni. Pero sa huli, napalitan na yon ng poot at galit. Kasalanan niyo itong mga chismosa kayo. Magbabayad kayong lahat. Dali-daling nagbihis si Gistoni nang sumapit na ang gabi.
Mabilis siyang pumunta sa plaza at agad din niya naman itong nakita yung matanda. Halika, halika. Sumama ka sa akin sa bahay. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang gagawin natin sa mga umaaway sa iyo. Sabi ng matanda na parang tuliro kong makatingin. Desperado na si Gistoni ng mga oras na yon, kaya kahit nag-aalangan siya, sinubukan na lang din niyang sumama. Ilang minutong biyahe lang ay nakarating na rin sila sa isang eskinita na wala gaanong nakatira. Sa dulo ng eskinita ay may maliit na bahay na siyang itinuturo ng matanda. Pagpasok nila roon ay nakaramdam ng kaba si Gistoni. Gasera lang ang ilaw sa loob. Bungad pa lang ay makikita na agad ang mga kagamitan ng matanda sa pangkukulam. Iho, umupo ka muna sa gilid at ako ay magsisimula na. Sabi sa kanya ng matanda at sinunod naman niya kaagad yon. Lumapit ang matanda sa malaking kawali na nakasalang. Hinalo-halo ng matanda ang pinakuloang tubig. Pagkatapos ay sa kanya inilagay ang larawan ng mga tsismosa na gustong ipakulam ni Gistoni. Iho, ano-ano ang kanilang mga pangalan? Banggitin mo. Sabi ng matanda habang ito ay nakapikit at naghahalo. Ho, ay si Aling Nora, si Aling Gemma, Ernalyn, Aling Irma, Aling Susan, si Aling Ning. Basta sila lang muna. Masyado silang marami. Sabi ni Gistoni. Hindi tumugon ang matanda at pansamantala itong huminto sa ginagawa. Mga ilang sandali lang, nakita na lang ni Gistoni na may hawak ng kutsilyo at sinusugatan nito ang sariling palad. Ay, Nay, bakit naman kayo naghiwa? Sabi na lamang ni Gistoni na nag-aalala. Dumilat ang matanda at nanlisik ang matang tumingin sa lalaki. Natakot si Gistoni noong mga sandaling yon. Ramdam niya ang pananayo ng kanyang mga balahibo. Tulad mo, biktima rin nila ako. Pinagkalat nila na nagnanakaw ako kaya, ayun, pinalayas ako sa barangay natin. Ah, kayo pala yun? Naiilang niyang sabi. Habang ginagawa ng matanda ang pangkukulam, di maiwasan ni Gistoni na matakot. Noong mga oras lang na yun siya nakakita ng totoong mangkukulam. Mawalang galang na hunay. Kung may kasalanan din pala sila sa inyo, bakit kailangan niyo pa ako para kulamin sila? Naguguluhang tanong ni Gistoni. Dahil hindi ako pwedeng ako mismo ang direktang magdesisyon ng pangkukulam. Paliwanag ng matanda. Ah, kaya po pala. Sabi na lamang niya. Iho, mamayang pag-uwi mo, malalaman mo kung ano ang epekto nito sa kanila. Tumawa ang matanda na parabang nababaliw. Napahigpit na lamang ng kapit si Gistoni sa sarili niyang mga braso. Makalipas ang ilang oras ay natapos na rin sa ginagawa ang matanda. Dali-daling nagpaalam si Gistoni dahil sa takot. Sige ho, marami hong salamat Sabi ni Gistoni at naglakad na rin ng mabilis. Mga bandang 11:00 na ng gabi nang makabalik siya sa kanilang bahay. Lungkot at lumbay ang nararamdaman niya dahil wala pa rin ang kanyang asawa. Nagmuni-muni lang siya sa harapan ng pinto nang makarinig siya ng mga iyakan sa kabilang bahay. Natanaw na lamang niya si Ramon na inaalalayan ng kanyang ina na si Aling Nora. Kasunod naman ay si Ernalyn na nakahawak pa sa tiyan. Napatayo si Gistoni nang maisip na baka umiepekto na ang kulam. Dumaan sa harapan niya si Ramon. Nakita ni Gistoni ang pangingitim ng mga kuko, labi at ilalim ng mata ng ale. Habang si Ernalyn naman ay sumusuka habang naglalakad. Diyos ko, yari sa kanila. Tanong ng isa pang tsismosa na si Gemma sa pamangkin na si Ramon. Si Mama, bigla na lang nawala ng malay. Si ate naman, suka ng suka. Hindi ko alam kung anong problema ng mga to Rinig ni Gistoni na sabi ni Ramon. Pumasok si Gistoni sa bahay at halos magdiwang sa kanyang nasaksihan. Yung mga gago kinakarma na. Buti nga.
Pigil na tumawa ang lalaki habang nakaupo sa sofa. Mga ilang sandali lang, nagulat si Gistoni nang biglang pumasok ang dalawa niyang kaibigan sa kanilang bahay. Diretso pasok lang kayo ah. Sabi ni Gistoni kay Danilo at Samsam. Gagi, may maganda kaming balita sa'yo. Nakangiting wika ni Danilo. Oh, ano naman? Nakita mo naman siguro, di ba? Yung nangyari kay Aling Nora at sa anak niyang panganay. Lintik. Pati yung ibang tsismosa kaninang hapon. Sila ang unang itinakbo sa ospital. Suka ng suka mga gago. Saad ni Danilo na ginagaya pa ang pagsuka ng mga tsismosa. Talaga? Nakangiting wika ni Gistoni. Oo, kinakarma na ang mga tsismosa dito sa atin. Pero feeling ko talaga may kumulam dun eh. Sabi naman ni Samsam. Biglang natahimik si Gistoni. Kinabahan siya sa ideyang siya ang malalagot kapag malaman na siya ang nagpakulam sa mga tsismosa. Alam nyo, sa dami ng chinismis nila, di na malabong ipakulam sila. Kahit ako, kung may kilala ako mangkukulam, ganun ang gagawin ko. Nagdekwatro pa si Gistoni. So, ano bang iniintay natin? Inuman na! May hinilang case si Samsam na mula sa gilid ng pinto. Noong gabing yon ay bumaha ng alak. Pansamantalang nakalimutan ni Gistoni ang lahat ng problema niya. Walang paglagyan ng kanyang tuwa dahil sa sinapit ng mga tsismosa sa kanilang lugar. Kinaumagahan, paggising niya, nabalitaan niya ang isa pa sa mga tsismosa ay binawian na rin ng buhay. Ang sabi sa kwento, inatake raw sa puso dahil sa sobrang pagsusuka ng dugo. Samantala, nabalitaan din ni Gistoni na nakauwi na ng bahay si Aling Nora at Ernalyn. Naisipan niyang puntahan si Ramon para makita ang kalagayan ng ina at ate nito. Ramon? Tawag ni Gistoni nang pumasok na siya sa bakuran. Pasimple siyang sumilip sa loob at nasipatan niya si Aling Nora na nakahiga sa katre. Malaki ang ipinayat ng ale kahit na mag-iisang araw pa lang yung may sakit. Bakit? Anong kailangan mo? Seryosong tanong ng lalaki. Pumunta lang talaga ako dito para humingi ng paumanhin. Pasensya na nung nakaraan ha. Wika ni Gistoni at nagpakita ng pilit ng ngiti. Nilalagnat ka ba? Bigla ka yatang bumait sa akin ha. Nangyari sa'yo? Natatawa na lamang na wika ni Ramon. Kumamot si Gistoni sa ulo. Napag-isip-isip ko na siguro maraming galit sa akin. Kasi may pagkamasama rin yung ugali ko eh. Kita mo, kinarma ako sa trabaho. Kaya nga gusto ko sana magbago. Baka sakali lang na bumalik yung biyaya sa akin. Paliwanag na lang ni Gistoni. Pero sa loob-loob niya ay gusto na niyang masuka. Ayos lang yun, tropa naman tayo eh. Pero pasensya ka na ha. Hindi ako makakasama sa inyo. Nag-aasikaso ako kay mama eh, tsaka kay ate. Sabi naman ni Ramon. Ay, oo nga pala. Kumusta na pala yung mama at ate mo? Ayun, nagpakonsulta na kami. Wala silang findings eh. Under observation pa. Tumango na lamang si Gistoni. Aalis na sana siya kaso bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Pinapasok na muna siya ni Ramon dahil masyadong malakas ang hangin at ulan sa labas. Nakita ni Gistoni ng harapan ng taong palaging nagkakalat ng tsismis tungkol sa kanya. Sa gilid ng ate, nandun naman ang babaeng palagay niya ay isang dahilan kaya siya natanggal sa trabaho, si Ernalyn. Nang makita ni Aling Nora si Gistoni na nasa loob ng kanilang bahay ay bigla yung nanginig. Ma, anong problema? Tanong ni Ramon sa ina. Habang nangyayari yun kay Aling Nora, palihim nang ngumiti si Gistoni. Ate, bantayan mo si mama. Tatawag lang kami ng ambulansya. Sabi naman ni Ramon sa kanyang ate. Ngunit nabigla sila nang sumuka ng maraming dugo si Ernalyn. Sige na pre, ako na magbabantay sa kanila. Lumabas ka na at tumawag ka ng ambulansya. Wika ni Gistoni sa kaibigan. Nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay ang lalaki. Naiwan si Gistoni na nakatitig sa kanya ang ale na si Nora. Bakit ka nandito?
Tanong ni Ernalyn na nauutal. Bakit? Hindi ba halata? Gusto kong masaksihan kung paano kayo unti-unting mamatay. Nakangising wika ni Gistoni sa babae. Ikaw ang nagpakulam sa amin? Dugtong pa ni Ernalyn kahit na hirap na siyang magsalita. Ano naman kung oo? Wala naman kayo magagawa kasi mamamatay na kayo. Natawa na lamang si Gistoni. Walang hiya ka! Mas walang hiya ka, Ernalyn. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nawalan ng trabaho. At itong nanay mo naman ang dahilan kung bakit nagkahiwalay kami ni Milen. Dapat lang sa inyo yan. Mga tsismosa kayo. Mauna na kayo sa impyerno. Mga ilang sandali lang ay lalong lumala ang kalagayan ni Aling Nora at Ernalyn. Pagbalik ni Ramon ay mas malakas na ang pagsuka ng dugo ni Ernalyn. Hindi na yun makausap ng maayos. Si Aling Nora naman ay wala na ring malay. Agad na itinakbo ni Ramon ang kanyang ate at ina sa ospital. Hindi na sumama pa si Gistoni doon dahil hindi na niya kayang magpanggap na may pakialam. Masayang umuwi si Gistoni. Lalo pat nalaman niya na sunod-sunod nang nagkakandamatay ang kanyang mga kinamumuhian. Pagharap ni Gistoni sa pintuan ay nakita niya roon ang matanda. Nakangiti at tila inaabangan lang pala siyang makauwi. "O Nay, ang galing ng ginawa mo. Napakasaya ko ngayon. Maraming salamat talaga ha. Para akong nabunutan ng tinig sa lalamunan." Masayang wika ni Gistoni sa matanda. Iho, natulungan na kita. Lahat ng tsismosa na ayaw mo ay mawawala na. Nandito lang ako palagi kapag may nang-aapi sa'yo, apo. Sabi pa ng matanda. "Wag muna, Nay. Hindi pa nga kita nalilibre." Ha? Nahinto ang pagsasalita ni Gistoni nang marinig ang boses ni Samsam. "Pare, sino kinakausap mo?" Tanong ng kanyang kaibigan. Si Nanay." Nagtaka si Gistoni nang mawala na ang matanda. "Oh, nandito lang yung kanina." Sabi pa niya. "Alam mo, itulog mo na lang yan. Tingnan mo, nagpaulan ka pa. Sige na, una na ako ha. Nilinis ko na yung lababo nyo. Nakakaya eh." Wika ni Samsam. Naiwang mag-isa si Gistoni at hindi niya maintindihan kung papaanong bigla na lamang nawala ang matanda. Umupo na lamang si Gistoni sa sofa. Parang lumulutang ang kanyang isip sa alapaap. Hindi niya maramdaman ang lamig na dulot ng ulan. Mga ilang sandali lang ay naudlot ang pagmumuni-muni niya nang biglang dumating si Milen. "Mahal?" Tawag ng lalaki sa kanyang asawa. Huwag mo akong tawaging mahal. Wala na tayo. Nandito lang ako para kunin pa yung ibang gamit ko. Hindi ako magtatagal. Sagot naman ng babae. "Mahal, wala na yung mga tsismosa. Pwede na tayo ulit mamuhay ng mapayapa." Wika ni Gistoni at hinawakan pa ang kamay ng babae. Napapigla si Milen nang makitang tila nanlilisik ang mata ni Gistoni. Kinilabutan siya dahil mukha ng isang demonyo ang kanyang nakikita. Gistoni, hindi na ikaw yan. Anong ginawa mo sa sarili mo? "Mahal, ako pa rin ito. Sadyang nagbago lang ng konti kasi kailangan kong patahimikin ng mga tsismosa." Ikaw ang nagpakulam sa kanila. Tanong ni Milen. Wala eh. Ayaw nilang tumigil eh. Demonyo ka, Gistoni. Alam mo ba patay na si Aling Nora at Ernalyn dahil sa kulam na yan? Wika ng babae. "Alam ko naman. Ano naman ngayon? Bakit parang concern ka sa kanila? Sila nga sumira sa buhay natin eh." Pabalang na sagot ni Gistoni. Bitiwan mo ko. Hindi na kita mahal. Pwede ba? Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa buhay na to. Sawang-sawa na akong pakisamahan ka. Walang pagulan sa buhay na ito kasi ikaw ang kasama ko. Maghiwalay na tayo. Hayaan mo na ako maging masaya sa iba kung talagang mahal mo ko. Hindi nagustuhan ni Gistoni ang kanyang narinig. Agad na nabuo ang matinding galit sa kanyang puso noong mga sandaling yon. "Ano? Maging masaya sa iba? Bakit? May iba ka na ba? Ha? Sabihin mo!" Oo! Magsasama na kami ni Ramon. Alam mo, dapat siya na lang pala talagang pinili ko noon eh.
para kahit papano naging maganda ang buhay ko. Natameme si Gistoni sa kanyang nalaman. Pakiramdam niya ay pinagmukha siyang tanga ni Ramon. Kahit kasi dati itong manliligaw ni Melen, hindi kailanman naramdaman ni Gistoni na maaring agawin sa kanya ni Ramon ang asawa. Ang gagong yun, niloko ko. Niloko niyo ako. Humalakak na lang ng tawa si Gistoni. Iyak tawa ang kanyang ginawa. Hindi na niya malaman kung ano ang kanyang mararamdaman. Unti-unti na siyang nawawala sa katinuan. Sa paningin niya ay isang masamang tao si Melen na kailangan niyang patayin ng mga oras na yon. Hindi kayo pwede magsama. Hinawakan ni Gistoni ang ulo ni Melen. Hindi na niya malaman kung ano ang nagawa niya nung mga sandaling yon. Naging sunod-sunuran na siya sa boses ng matanda na pabulong na sumusulsul sa kanya. Siho, patayin mo siya! Siya ang dahilan kung bakit masirapi ang buhay mo! Makalipas ang halos kalahating oras ay nakaramdam na rin ng pagod si Gistoni. Tumayo siya at kinuha ang maleta na dadalin sana ni Melen sa pag-alis. Hindi ka pwedeng mawala sa akin, Melen. Sa akin ka lang! Sa akin ka lang! Natatawa niyang sabi. Lumabas siya ng bahay. Hila-hila niya ang maleta na kulay itim. Tumila na ang ulan ng oras na yon. Bawat madaanan niya ay nanlalaki ang mata at natatakot na nakatingin sa kanya. Gistoni, pare! Anong ginagawa mo? Halos maiyak na tanong ni Danilo sa kaibigan nila nang makita si Gistoni na wala na sa sariling naglalakad sa kanilang lugar. Pucha, pare! Sambit na lamang ni Samsam nang makita ang isang kamay na nakalitaw sa zipper ng maleta. Naku! Tumawag kayo ng pulis! Si Gistoni nabaliw na! Sigaw ng isang residente. Hindi makapaniwala si Danilo at Samsam sa ginawa ni Gistoni. Pinirapirason niya ang katawan ng asawang si Melen at pilit na pinagkasya sa maleta. Nang dumating ang mga pulis, ay agad naman siyang dinakip. Bago isakay sa mobil si Gistoni, may sinabi pa ito sa kanyang dalawang kaibigan. Si Ramon na ang susunod. Napangangan na lamang si Danilo at Samsam. Kinilabutan sila sa nangyari. Hinding-hindi na nila kilala ang kaibigan na si Gistoni. Palagay nila may kung anong dyablo na ang pumasok sa utak ng lalaki. At yun ay ang kanyang matinding galit. Ilang araw nang nakalipas at dinalaw ni Danilo at Samsam si Gistoni sa kulungan. Pero nang dumating sila doon, ay sinabi ng pulis na inilipat na raw si Gistoni sa mental hospital. Dahil yon sa kakaibang ginagawa ni Gistoni sa loob ng kulungan. Base sa mga preso, tila nag-oorasyon ng lalaki tuwing 3:00 ng madaling araw at may kinakausap na matanda. Samantala, nagkatotoo naman ang sinabi ni Gistoni. Namatay si Ramon dahil sa hindi maipaliwanag na sakit. Inagnas siya ng buhay. Inuod ang kanyang laman at nabubulok naman ang kanyang balat. Nang dalawin naman ni Danilo at Samsam si Gistoni sa mental hospital, naawa na lamang sila dahil natuluyan na talagang mabaliw ang kanilang kaibigan. Nawala sa sarili dahil hanggang sa huli, hindi niya matanggap na nasira ang buhay nila ng dahil sa tsismis. Wakas. Ako ang inyong Lolo Pael.